Nagtatrabaho si Samantha sa isang flower farm na pagmamay-ari ng mga Ildefonso. Ang pamilya Ildefonso ay ang maituturing na pinakamayaman sa buong lugar nila. Bata pa lang ay doon na namulat si Samantha sapagkat ang kanyang mga magulang ay pawang mga trabahante ni Don Lorenzo sa flower farm. At ngayon na malaki na siya, ay siya naman ang nagtatrabaho doon. Mabait si Don Lorenzo. Sa katunayan nga ay ginawa niyang scholar si Samantha dahil sa pagpupursige nito sa kanyang trabaho. Nakikita niya rin kung gaano kabait ang dalaga, kaya naman plano niyang bigyan ng parte si Samantha sa kanyang kayamanan, bagay na hindi kinatuwa ng kanyang nag-iisang anak na si Neri, na kasalukuyang nasa Spain. "Hi mom, ¿cómo estás?" Bati ni Teo sa kanyang ina. "Late ka na naman, Teo. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo na kapag ipinatawag kita, you must be here 3 minutes before the set time?" Pagmamaktol ng kanyang ina na si Neri. "Hay, napaka-time conscious mo naman, mom." Paglalambing ni Teo. "Wala tayo sa Pilipinas, Teo. Para kapag pinatawag kita ng 10 a.m., ay lalabas ka ng 10:30 a.m. You must remember that." "Alright then, I got your point. Bakit mo nga pala ako pinatawag all of a sudden?" "Well, pinatawag kita dahil gusto kong umuwi ka na ng Pilipinas as soon as possible." Saad ni Neri habang naglagay pa ng wine sa kanyang glass. "I don't have plans on going home, mom. Bakit bigla-bigla ka na lang nagdedesisyon?" Usal ni Teo. "Hindi mo pa ba alam? Your Lolo Lorenzo's attorney called me earlier. Alam mo bang pamamanahanan niya ang anak ng trabahante niya?" Galit na saad ni Neri. "So what, mom? Siguro naman ay may nakita si Lolo na kakaiba sa kanya. Kaya niya naisip na pamanahan yun. I don't think that is something to be afraid of." Sagot naman ni Teo. "Are you out of your mind, Teo? Paano kung paikuti ng babaeng yun ang ulo ng lolo mo? Baka kapag nagkataon, ay siya na ang magmana ng lahat ng kayamanan ng lolo. Saan na ang dapat na para sa'yo?" Galit pa rin nasabi ni Neri. "Mom, chill. Para namang mas concerned ka pa sa magiging will and testament ni lolo kaysa sa health niya. Besides, hindi ko naman kailangan ng wealth ni lolo. I can make my own money." "Ano ba ang pinagsasabi mo? Kailangan mong makuha ang dapat na para sa'yo. At hindi ako makakapayag na mapunta yun sa hindi natin kaano-ano. Huwag mo nang painitin ang ulo ko, Teo. Uuwi ka sa Pilipinas, whether you like it or not." Saad ni Neri. Napakuyom na lamang sa kanyang kamay si Teo. Ayaw niya kasing umuwi ng Pilipinas dahil maliban sa walang ganap ang buhay niya doon, ayaw niya ring mamahalan ng mga business ng kanyang lolo. Ngunit tila ba wala na siyang magagawa pa sa mga oras sa iyon dahil nakapagdesisyon na ang kanyang mami Neri at iyon ang dapat na masunod. Nasa may veranda lamang nakaupo si Don Lorenzo habang nagbabasa ng dyaryo. Nakahiligan niya na din yon dahil bilang matanda na ito ay iyon lamang ang kanyang libangan. "Don Lorenzo, pwede ko po ba kayo makausap?" Saad ni Samantha, nakakarating lamang sa mansyon. "Ano yon?" Tanging na sagot ng Don habang hindi pa rin mawawala ang paningin sa binabasang dyaryo. "Pwede po ba akong lumiban ng 2 araw sa flower farm?" Nahihiyang sambit ni Samantha na siyang nagpaangat sa ulo ng Don. Ngunit hindi pa man nakakasagot ang Don ay nagsalita na siyang muli. "Pero kung hindi po pwede, ay wala pong magiging problema, Don Lorenzo." "Sinabi ko bang hindi ako papayag?" Saad ng Don. "Itatanong ko lang naman sana kung bakit 2 araw. Saan ba ang punta mo?" Dagdag pa ni Don Lorenzo. "Napag-usapan po kasi ng batch namin na magsiswimming po kaming lahat. Matagal na po kasi kami hindi nakikita-kita." Malumanay na wika ni Samantha. "Sige, walang problema. Kahit 2 araw lang yan,
ay kailangan mo pa rin ng bakasyon at pahinga. Basta lang, kapag nakabalik ka, ay trabaho agad ang asikasuhin mo. Opo, maraming salamat po Don Lorenzo. Masayang masaya si Samantha nang payagan siya ng Don na lumiban muna. Tinawagan niya agad ang mga dating kaklase at sinabing makakasama siya sa kanila sa Sabado. Araw ng Sabado, handa na si Samantha para umalis. Nagpaalam na ito sa kanyang mga magulang. Sakto namang nasa labas na ang sasakyan ng mga kaibigan niya, kaya gumayak na ito. Kwentuhan, tawanan, asaran ang naging kaganapan sa buong biyahe. Pagdating nila sa beach, ay kaagad na nagsiligo ang lahat. Para bang mga bata na ngayon lang pinayagang gumala ng mga magulang. Masayang pinagmamasdan ni Samantha ang mga kaibigan na nooy isa-isa nang ibinababad ang mga katawan sa dagat. 8 lang silang naroroon. Ang pinakamatandang kasama nila ay 26 years old. At si Samantha naman ang pinakabata sa edad na 23 years old. Mga ilang oras pa ang lumipas ay nagsipag-ahon na sila at kani-kanyang upo na sa may buhanginan habang kumakain ng mais. Habang abala sa pag-ihaw ng isda ay siya namang narinig ni Samantha ang malalakas na tili mula sa kanyang mga kaibigang babae. Nakabalik na pala siya galing Spain! Ang gwapo talaga! Kinikilig na wika ni Chanel. Si Samantha na hindi na makatiis sa mga naririnig ay lumapit na at sumali na rin sa usapan. Anong nangyayari sa inyo? Nagtataka niyang tanong. Sam, look! Nakikita mo ba yung mestisong yummy boy niya yan? Ang gwapo! Saan banda? Sa likod? Nakatalikod yan eh. Natatawang sabi ni Samantha. Ano ka ba? Hintayin mo nga munang humarap. Perfect. May bote na tayo. Simulan na natin laro para hindi tayo maboard dito whole day. Pagputol ni Kel sa usapan. Anong laro yan, Kel? Tanong naman ni Samantha. Truth or dare? Kapag sino ang napoint ng ulo, siya ang gagawa ng dare o magsasabi ng truth. Depende kung anong pipiliin niya. Game? Pagpapaliwanag ni Kel. Game! Sagot ng lahat. Unang spin, tumutok ang ulo ng bote kay Chanel at pinili niya ang truth. Pangalawang spin, si Samantha naman ang natutukan ng bote. Lahat ay napangiti, maliban na lang kay Samantha na kinakabahan na kung ano ang mga itatanong ng kanyang mga kaibigan. Sam, truth or dare? Tanong ni Kel. Dare. Matapang na sagot ni Samantha. Nagpalakpakan pa ang lahat dahil sa halos ilang taon na nilang naglalaro nito ay ngayon pa nag-dare ang dalaga. Napangisi ng nakakaloko si Chanel, bagay na mas lalong nagpakaba kay Samantha. Dare pala ha? May dare ako para sa iyo, ani ni Chanel. Shan, kung may problema ka sa akin, huwag mong idaan sa dare. Pabirong saad ni Samantha. May problema talaga ako sa iyo. Charot lang. Here's your dare. Halikan mo sa labi si Tio. Yung lalaking tinuro ko sa iyo kanina. Ano? Gulat na sabi ni Samantha. Charot lang. Ano ka, siniswerte? Yakapin mo lang siya patalikod. Do it in 10 seconds. Game? Pero Sean, bawal KJ dito. Sige na, go! Tumayo naman agad si Samantha at unti-unting inihakbang ang mga paa papalapit sa kinaroroonan ng gwapong binata. Nilingon niya pang muli ang mga kaibigan na nakasunod lamang ng tingin sa kanya. Gusto niya mag-back out, ngunit hindi pwede ang KJ sa larong yon, kaya wala na siyang ibang magagawa kundi ang gawin ang nasabing dare. Habang papalapit siya ng papalapit sa binata, ay ang pabilis din ng pabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Maya-maya pa ay nasa likod na siya ni Teo at kaagad niya itong niyakap. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay humarap ito sa kanya.
Hindi na niya ininda ang hiya at ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata upang hindi makita kung ano ang naging reaksyon na binata. 5, 4, 3, 2, 1. Akma na sanang tatakbo si Samantha nang hawakan ni Teo ang kanyang kamay. Napasapu sa kanilang mga ulo ang mga kaibigan ng dalaga habang siya naman ay lumaki ang dalawang mga mata. Dahan-dahan niyang nilingon ang binata at nakatingin ito sa kanya. "Sorry, napag-utusan lang ng dare," nauutal na sabi ni Samantha. And do you think I will accept your apology just because of that stupid dare? Taas kilay na sagot ni Teo. Sa walang pagdadalawang isip ay kinarga niya si Samantha. Nagpupumiglas pa ito pero wala na siyang nagawa nang dalhin siya ni Teo sa isang pribadong silid. "Anong ginagawa natin dito?" Pwede bang ako naman ang mag-dare sa'yo? Seryosong sabi ni Teo. Seryoso lang ang mukha nito at mas lalo pang gumwapo nang ngumiti ito. Be my bed buddy. Wika ni Teo sa may pagkaromantikong tono. From dare to bed buddy? Ano kaya ang gagawin ni Teo kay Samantha? At matutuloy ba ang iniisip ni Samantha na mangyari sa kanila? Lumaki ang mga mata ni Samantha sa narinig. Gusto niyang isipin na baka namali lang siya ng dinig. Pero hindi. Malinaw pa sa sinag ng araw ang sinabi ni Teo na gusto siya nitong maging bed buddy. "Ano?" singhal ng dalaga. Ngunit imbes na makakuha siya ng sagot mula kay Teo, ay tumawa lamang ito. Hindi niya alam kung ganon ba talaga tumawa ang binata. Pero sexy ito para sa kanya. Just kidding. Do you really want to be my bed buddy? Pangaasar nito sa dalaga. At sino namang papayag para maging ganon? Taas kilay na sagot ni Samantha. I just said it. Kasi baka hindi mo rin tanggihan katulad ng naging dare sa'yo ng mga friends mo. Minsan kasi, it's okay to say no. Bawal ang KJ sa larong yon. Tsaka, ngayon pa lang kami magkasama-sama after how many years? Pagpapaliwanag ni Samantha. Whatever. My point is, you must decide on your own. Hindi yung hinahayaan mo silang mag-decide for you. No matter it's a stupid nonsense game or not. Anyway, my name is Teo. And you are? Pagpapakilala nito sa sarili. Samantha. But you can call me Sam. No thanks. I'm okay with Samantha. Sam sounds weird. Just like you. Weird girl. Natatawang sabi nito, tsaka ito tuluyang umalis. Napasigaw na lang si Samantha sa inis. Nakita niya naman agad ang isang plastic bottle sa kanyang paanan. Kaya kinuha niya yun. Ibabato niya na sana ang bote sa nakatalikod na si Teo, pero humarap ito bigla. What are you planning? Tanong ni Teo. Wala naman. Kinuha ko lang tong bote. Nakakalat kasi . Magagalit si Mother Earth. Diba? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya sisimulan ko sa pagliligpit ng boteng nakakalat. Pagpapalusot pa ni Samantha habang nagbigay pa ng isang pilit na tawa. Weirdo. Tanging na sambit lamang ni Teo. Dali-dali namang bumalik si Samantha sa kinaroroonan ng mga kaibigan na nooy tatawa-tawa pa sa sinapit ng dalaga. "Sam! Anong nangyari? Saan ka ba dinala ni Teo?" tanong ni Chanel. "Wala. Pinagtawanan niya lang ako. Kakainis nga . Sagot naman ni Samantha. "Ang epic nun. Biglang humarap si Teo. Sana nag-call a friend ka, Sam, para natulungan kita," sabi ni Chanel. "Jesus! Call a friend daw. Sabihin mo, gusto mo lang lumapit kay Teo para makita mo ng mas malapitan ang mga pandesal niya," sambit naman ni Kel. "Oo naman no. Syempre, gustong-gusto ko din yon. Sino ba naman ang makakatanggi sa kagapuhan ni Teo?" Kinikilig na wika ni Chanel. "Maputi at matangkad lang yun.
Hindi naman kagapuhan. Reklamo ni Kel. Excuse me, Kel. Linisin mo nga yung glasses mo at baka puro na alikabok. O di kaya, ipacheck mo ulit ang mata mo at mukhang malabo na naman yung paningin mo. He's so gwapo kaya. Samahan pa ng wealthy niya and all. Naku, Teo, anakan mo na ako. Wika ni Chanel. Tumigil ka nga. Huwag ka masyadong ambisyosa. Chanel, Kel, tumigil na nga kayo. Para kayong aso at pusa. May kasabihan pa naman tayo na kung sino daw ang madalas mag-away, sila ang magkakatuluyan. Saad naman ni Samantha. Yuck! No way, Sam! Magmamade na lang ako kung ganoon. Sagot ni Chanel. Lalo na ako. Sagot naman ni Kel. Ang iba nilang kaibigan ay nakikinig lang sa asara ng dalawa. Nagpaalam naman muna si Samantha. Napapanhik na muna siya sa kanyang silid at para magbihis. Sumakay na si Teo sa kanyang sasakyan at papunta na siya ngayon sa Hacienda Ildefonso kung saan naroon ang kanyang lolo Lorenzo. Mabilis lang siyang naglublob sa dagat dahil hindi naman talaga ito ang pakay niya sa kanyang pag-uwi. Pagdating niya sa hacienda ay pinagbuksan naman siya kaagad ng gwardya at binati pa siya nito. Welcome back, Sir Teo. It's nice to be back, Manong. Nakangiting wika ng binata. Hindi pa man siya nakakababa ng kanyang sasakyan ay nasa harapan ng main door na ang kanyang lolo at nakaabang sa kanya. Para bang alam na nito ang pagdating niya. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at niyakap ang matanda. Bienvenido de nuevo a Filipinas, Teo. Bati ni Don Lorenzo. Muchas gracias. Paano niyo po nalaman na nandito na po ako sa Pilipinas, Lo? Manang, pakikuha na muna tong mga gamit ng apo ko at pakiayos ang kanyang kwarto sa itaas. Utos ng Don. Opo, Don Lorenzo. Well, Neri called me. Tinatanong kung nandito ka na ba daw sa mansyon. Nagulat naman ako at sinabi kong hindi ka pa nandirito. Hay, si Mommy talaga. I am planning on surprising you pero hindi ko na magagawa kasi nakaabang ka na dito. Natatawang sabi ni Teo. Hayaan mo na at naunahan ka na ng mami mo. You want something to drink? May latest akong wine dyan. The expensive of them all. Saad ng Don. No thanks, Lo. Actually, namiss ko ang dagat sa Pinas eh. Kaya nagpunta ako saglit. Kaya ka pala na late. Nga pala, bakit naman yata pabigla-biglang pag-uwi mo ng Pilipinas, Teo? Wala ka na bang project sa Spain? Meron nga sana, Lo eh. Kaso ito si Mommy, inaapura ako na magpunta dito. Tumawa lang ang Don sa narinig. Ay nako, yung Mommy mo, walang ibang iniisip kundi ang magiging laman lang ng aking last will and testament. Hindi pa naman ako mamamatay. Natatawang wika ni Don Lorenzo. Malakas pa ako sa kalabaw, Teo. Siya lang naman ang nag-iisang anak ko, kaya wala siyang dapat ay ipag-alala. Pinagalitan niya pa nga ako, kasi nasabi daw ng attorney ko na maiba akong pamamanahan bukod sa iyo at sa kanya. Dagdag pa nito. Oo nga po, Lo. I heard Mom mention that. Sabi naman ni Teo. Pasasaan lang ba yung 20% na mamanahin niya dahil sa walang sawa niyang pagseserbisyo sa akin? Isama mo na ang mga magulang niya na nagkanda-kuba-kuba na rin sa pag-aasikaso sa flower farm natin na dapat ang mami mo ang namamahala. Pagpapaliwanag ng Don. I got your point, Lo. And I'm not against it. Si Mami lang po talaga ang may malaking problema. By the way, is she here? I want to meet her. Wala siya dito. Nagpaalam siya na liliban ng 2 araw muna at may importanteng lakad. Hayaan mo at magkikita rin kayo sa susunod na araw. Tsaka, hindi naman siya namamalagi sa mansyon. Nasa farm siya lagi.
at pumupunta lang siya dito para magdala ng bulaklak. Saad nandun. Okay, Lo. I'll go get some rest po muna, ha? Sige lang, apo. Pinalipas na muna ni Teo ang isang araw, siya naisipang dalawin ang flower farm ng kanyang lolo. Sinama naman kaagad siya ng kanyang lolo Lorenzo. Pagdating nila sa farm, ay manghang-mangha siya sa kagandahan na mga bulaklak na nakatanim doon. Proud din ando na ikwento kung paano ito inaasikaso ni Samantha. She's good, Lo. Kahit hindi mo nababantayan, ay ginagawa niya pa rin na maayos ang trabaho niya. Saad ni Teo. Sinabi mo pa, kaya nga hindi na ako nakakabisita dito ay dahil buong buo kong ibinibigay sa kanya ang tiwala ko para dito. Kung may bumibili man, kahit hindi ko hingin ang resibo, ay pinapakita niya. Ganoon din ang mga magulang niya noong sila pa ang nagtatrabaho dito. I'm excited to meet her. By the way, Lo, what's her name? Her name? You can ask her tomorrow at babalik na yun dito. Nakangiting sagot nandun. Pagkatapos silang libutin ang buong farm, ay nagpasya na andon na bumalik na sa mansyon. Tumango naman si Teo at pumitas muna ito ng isang sunflower para ilagay sa vase ng living room. Kinabukasan, dahil nakahiligan na ni Teo na magpapawis, ay maaga siyang gumising at nagtiyagi na 1 oras at kalahati. Nakabalik na lamang siya sa mansyon, ngunit hindi pa rin nagigising si Don Lorenzo, kaya nagkakaroon siya ng pagkakataon para mag-request sa tagaluto kung ano ang lulutuin nito. Pumasok naman siya sa kanyang silid upang maligo at magbihis. Pagbaba niya ay napansin niya agad ang pagkawala ng sunflower na pinitas niya sa flower farm kahapon. Manang? Yes, Sir Teo? Bakit iba ng laman nitong vase? Di ba sinabi ko, yung pinitas ko kahapon ang ilagay niyo? Nilagay ko naman po, sir. Nasaan na? Baka kinuha po ni Sam. Nagpunta po kasi siya ngayon at nagdala ng mga bulaklak. Who the hell is Sam? Yung namamahala po na flower farm, sir. Ayun po, siya po yun. Sabay turo nito sa babaeng mahaba ang buhok na palabas na ng gate. Dali-dali namang tumakbo si Teo papunta sa kinaroroonan ng babae. Wait, hinihingal niyang wika. Who the hell told you na kuhanin yung sunflower sa vase at palitan mo ng bago mga bulaklak? Lumingon naman agad si Samantha. Lumaki pa ang mga mata nila na mapagtantong kilala na nila ang isa't isa. So, ikaw pala si Sam, Samantha, the weird girl. Now tell me, sino ba ang nag-utos sa'yo na kunin yan sa vase? Seryosong saad ni Teo. Ikaw? Bakit ka nandito? Ano? Well, Samantha, ako lang naman ang apo ni Don Lorenzo. At bilang boss mo siya, I am also your boss. Ikaw bang pumitas ito? Wika ni Samantha habang ipinapakita ang sunflower na dala. Yes. What's the problem? Hindi mo ba alam na baby pa to? Hindi pa to pwedeng pitasin. Kapag nawala to, mawawala ng gana ang ibang sunflower sa tumubo. Naiiyak na sabi ni Samantha. What? Do you really think they have feelings? No, they don't have feelings. Natatawang wika naman ni Teo. All living things have feelings. Hindi nyo lang yun alam. Ang weird mo talaga. Kunot noong sabi ni Teo. Ganyan lang ang nasasabi mo kasi palibhasa, hindi ikaw ang namamahala sa flower farm. Hindi ikaw ang nagpalaki sa mga bulaklak. Hindi ikaw ang nagdidilig araw-araw. Kapag nawala sila ng gana at tuluyang mamatay, malulungkot ako. Naiiyak na sabi ni Samantha. Medyo nakonsensya naman si Teo, kaya nilapitan niya pa ang dalaga at niyakap. Hey, stop crying. I'm sorry. I really don't believe in that kasi Senserong wika ni Teo. Ngayon, naniniwala ka na. Yeah, just tell the baby sunflower's mother.
I'm sorry. Isang malakas na tawa ang binatawan ni Samantha, bagay na kinagulat ni Teo. Pinahid niya ang kanyang luha at inangat ang kanyang ulo. Bakit ka natatawa dyan? Naniniwala ka talaga? Kinuha ko lang to sa vase kasi hindi siya dapat nandoon. Dapat nasa labas siya lagi. Nakangiting wika ni Samantha. What? Hindi ko naman nakakalain na sasakay ka sa drama ko. Natatawang sabi ni Samantha. Hindi makapaniwala si Teo sa kanyang narinig. Sa inis ay hinawakan niya ang dalawang braso ng dalaga at biglang hinalikan ito sa kanyang labi. Lumaki ang mata ni Samantha. Gusto niya magpumiglas, ngunit ayaw gumalaw ng mga kamay niya. Sa halip ay pumikit pa ito at mas dinamdam ang mapanuksong halik ng binata. Maya-maya pa ay tumigil na si Teo. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ang mga labi niya. Your lips are still virgin. You need more practice pa. If you're willing, I can be your coach then. Free service. Wika ni Teo at kinindatan pa ang dalaga tsaka tuluyang pumasok ng mansyon. Nagbiro lang? Hinalikan ka agad? Bakit kaya hinalikan si Samantha ni Teo? Manyakis! Tanging nasabi na lamang ni Samantha. Alam naman niyang hindi na yun maririnig ni Teo dahil nakalayo na ito at pumasok na sa loob ng mansyon. Sinampal-sampal niya naman ng mahina ang kanyang sarili dahil hinayaan niyang halikan siya ng binata. Iyon pa naman sana ang kanyang first kiss, pero napunta pa sa taong ngayon ay kinaiinisan na niya. Kung bakit pa naman kasi pumikit ka pa, Samantha? Ayan tuloy! Bulong niya sa kanyang sarili. Akman na sana siyang lalabas ng gate nang marinig niya ang boses si Don Lorenzo sa di kalayuan. Nilingon niya ito at papunta ang Don sa kinaroroonan niya. Sinalubong naman niya agad ito para hindi na masyadong mahirapan pang maglakad ang matanda. Good morning, Don Lorenzo. Nakangiti niyang bati. Magandang araw. Galing ka na ba sa flower farm? Opo, maaga po kasi akong nagpagising kay nanay dahil may orders po tayo. Pag nabayaran na po, ihahatid ko na lamang po ang resibo dito mamaya. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na hindi mo na kailangang ipakita sa akin ang mga receipts? May tiwala naman ako sa iyo. Sige po, Don Lorenzo. Itatago ko na lang po ang mga resibo sa isang lagayan. Naghatid na po pala ako ng mga bagong bulaklak. Nakita ko nga. At ang gaganda. Halika muna sa loob at sabayan mo kami mag-almusal ang aking apo na kakarating lang galing Spain. Tatanggi na sana si Samantha dahil ayaw niya ulit makita pa si Teo. Ngunit, hindi niya kailanman matanggihan ang alok nandun ay pumayag na siya. Nagtungo kaagad sila sa kusina at upong-upo na sila sa isa-isa. Tatlo lang silang nandoon pero halos isang buong barangay ang kakain dahil sa mga pagkain nakahanda sa mesa. Ang layo din nila sa isa't isa. Parang 2 o 3 kilometro ang pagitan ng mga upuan nila. Ito nga pala ang aking nag-iisang apo. Teo Ildefonso Sebastian. Siya ay isang engineer sa Spain. Ewan ko ba kung bakit siya bumalik dito sa Pilipinas. Siguro ay gustong mamahala din ng isa sa mga farm ko. Pagpapakilala nandun sa binata. Ngumiti lang si Samantha at gayon din si Teo na titig sa kanya. Teo, siya naman si Samantha Madrigal. Siya ang pumalit at kasalukuyang namamahala ngayon sa ating flower farm. She's good in academic too, kaya kinuha ko siyang scholar. Wow! Are you in college na ba, Miss Samantha? Wika ni Teo. Nagulat naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Dahil naging iba ang boses ito at naging mas formal. Sa isip niya baka dahil lamang yon sa presensya ni Don Lorenzo. Yes, 3rd year of college, and I am taking up business ads. Sagot naman ni Samantha. Wow!
I'm amazed. And that course may be really hard. Mahirap, pero kakayanin. Nakangiting wika ni Samantha. Pinutol naman nando ng usapan at nagsimula na silang kumain. Maya-maya pa ay tinawag ng kasambahay si Don Lorenzo dahil may naghahanap sa kanya sa labas. Tinapos naman muna na matanda ang kanyang pagkain, tsaka nagpaalam sa dalawa na lalabas na muna siya. Naiwan si Teo at Samantha sa mesa. Tatayo na sana ang dalaga, ngunit nilapitan naman siya agad ni Teo. Business ad. Siguro nga mahirap yan, no? Kasi to think you're that old at hindi ka pa nagkaka-boyfriend, sobrang focus mo nga siguro sa akads mo. Pangaasar nito sa dalaga. Nangaasar ka pa talaga? So it's true. Wala kang ang boyfriend. Natatawang sabi nito. Wala. Wala kang pakialam. Pagsusungit niya dito. Napag-isipan mo na ba ang offer ko? I'll be your free coach. Hoy, para sabihin ko sa'yo, mas mabuti nang hindi ako marunong humalik kaysa magpaturo ako sa manyake sa tulad mo. Excuse me? I'm not who you think I am. Kapag narinig ko pa yan ulit sa bibig mo, I'll shut your mouth with my mouth. Is that clear, Miss Weirdo? At sino may sabi sa'yo na pwede mo kung halikan ng ganun-ganun na lang? Ako. Bakit? Hindi ba pwede? Do you want me to ask for your permission first before I could kiss you? Wika ni Teo sa mapanuksong tono. Hindi na nakapagsalita si Samantha nang ilapit ni Teo ng dahan-dahan ng kanyang mukha sa dalaga. Can I kiss your virgin lips now? Teo, ano ba? Umalis ka dyan. Bahagyan naman tumawa si Teo. You're so adorable. Ginantihan lang kita sa pang-aasar mo kanina. Anyway, I thought wala lang ganap ang buhay ko dito sa Pilipinas. Pero mukhang mali ako. Nakangiting wika ni Teo. At tulad nga na naging senaryo kanina, si Teo na naman ang nakakuha ng huling salita at siya na naman ang naiwan. Huminga na lang muna siya ng malalim at hinintay niya na lamang andon upang makapagpaalam na siya at mukhang hindi na niya matatagalan ang mapanuksong mga tingin sa kanya ni Teo. Oh, Samantha! Aalis ka na? Wika nandun na mukhang galing pa sa hardin. Opo, Don Lorenzo. At marami pa akong kukuning mga patay na daon sa farm. Maraming salamat po sa agahan. Nakangiting wika niya dito. Lo, pwede ba ako sumama kay Samantha? Wika naman ni Teo na pababa na sa hagdan at halatang nakabihis sa din ito. Makakatanggi pa ba ako? Mukhang bihis ka na. Oo naman, pwede. Mabuti na rin yon habang nandirito ka ay tinutuon mo ang atensyon mo sa farm. Dahil kapag nagsimula na ang semester ni Samantha, ay ikaw na muna ang pansamantalang mag-aalaga ng farm. Salaysay nandun. Pero Don Lorenzo. Bakit? May problema ba, Samantha? Tanong nandun. Wala naman po. Wika naman ng dalaga. Mabuti naman kung ganoon. Gusto kong turuan mo din si Teo kung paano mag-alaga ng mga halaman. Sa pagkakataong ito, ikaw ang boss. Giit nandun na siyang nagpagulat kay Teo. What? Yes, apo. Bilang siya ang mas may alam at ikaw ang magpapaturo, siya ang susundin mo. Siya ang boss mo. Bahagya namang napatawa si Samantha na mahina habang hindi na maipinta ang mukha ni Teo sa inis. Maya-maya pa ay lumabas na ang dalaga at walang ibang nagawa si Teo kundi ang sumunod na lang. Hey! Hey, Samantha! We can use my car then. Wika ni Teo habang naglalakad. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lolo mo? Ako ang boss at hindi natin gagamitin ang kotse mo. Maglalakad tayo. Pangaasar nito sa binata. Sige, subukan mo maglakad papuntang farm para gabihin ka sa daan. May shortcut na daan ang papunta doon. Gusto ko ring turuan ka kung paano mag-alaga ng mga tanim habang naglalakad. And you think maa-absorb ng utak ko ang pagle-lecture mo?
Kung pagod ako? Reklamo ni Teo. Baka nakakalimutan mo. Ginusto mong sumama sa akin sa flower farm. Kaya magtiis ka dyan. Hindi na lamang nagsalita si Teo at sumunod na lang kay Samantha habang naglalakad. Dumaan sila sa isang shortcut na daan kaya wala pang 30 minutos ay nasa flower farm na sila. Tahimik lang ang binata habang nakikinig sa mga sinasabi ni Samantha. Wala siya sa mood mang-inis ngayon dahil sa mga oras sa iyon ay siya ang naiinis sa dalaga. Nang tumahimik na si Samantha ay tsaka pa lang siya nagsalita. Tapos ka na? Inisasabi ni Teo. Oo. Pinakinggan mo ba ang lahat na sinabi ko? O kailangan ko pang ulitin lahat magmula simula? Stop it, weird girl. You're really getting into my nerves. Stop annoying me this time. Usal ni Teo. Mukha ba akong nag-aanoy? Ginusto mo to, di ba? As if namang hindi mo rin gustong makasama ako ngayon. Ano? Hoy, hindi ko kailanman gugustuhin makasama ka, no? Baka ikaw tong gustong makasama ako dahil sumama ka sa akin dito sa farm. Alam mo, kung hindi ka lang kasi nagpresenta, di sana nakahilata ka lang ngayon sa kwarto mo. Saad ni Samantha. Bakit? Ayaw mo bang turuan ako kung paano magtanim at mag-alaga ng mga bulaklak? Paglalambing ni Teo. Bakit? Willing ka bang matuto? Pabalik tanong ni Samantha kay Teo. Depende. Depende kung willing ka ring magturo. Oo na. Basta makinig ka lang at isaisip mo lagi ang mga sinasabi ko. Kinuha na ni Samantha ang mga materyales at sinimulan na niyang turuan si Teo kung paano ang tamang proseso ng pagtanim at pagpapalaki ng mga bulaklak. Walang bangayan ang nangyari sa buong araw nila sa farm. Bagkus ay nag-enjoy pa ang binata sa pagtatanim na siya namang ikinatuwa ni Samantha. Pansin naman ng dalaga ang tuloy-tuloy na pabagsak ng mga pawis si Teo sa kanyang muka, kaya kinuha niya ang kanyang panyo at pinunasan ang pawis sa binata. Napatigil pa siya na biglang nagsalubong ang kanilang mga tingin. What do you think you're doing? Mahinahong wika ni Teo. Hindi ba obvious? Pinupunasan ko ang pawis mo, sagot ni Samantha. Ano ba ang tipo mo sa lalaki? Ano? Ay, do I really need to repeat my question all over again every time we change words? Pilosopong tanong ni Teo. Hindi naman. I mean, bakit mo natanong? I'm just curious. That's why I ask. Napaisip pa si Samantha at saka nagsalita. Gusto ko, gentleman. Hindi ako inaasar at pinibwisit. Gusto ko din yung hindi ako tatawagin ng mga weird endearment at syempre yung willing maglakad kasama ako kahit pa sobrang layo na patutunguhan namin. At lahat yan, wala sa'yo. Taas kilay na sabi ni Samantha. Well, kapag na-in-love ka sa akin, makakalimutan mo rin yung sinabi mo. Kasi for me, kapag tinamaan ka, kahit pangit pa yan or bully, you can get out of it. That's why they call it love is blind. Ang confident po naman na may in love ako sa iyo. Why not? Hindi ba ako ka-in love? I can make you fall in love with me. Even make you moan in bed. Bulong ni Teo sa tenga ng dalaga, siya ka nagpatuloy sa pagtatanim. Lahat ng balahibo sa katawan ni Samantha ay nagsitayuan pagkatapos siyang marinig ang sinabi ni Teo. Sinulyapan niya ito muli at napasapu na lamang siya sa kanyang ulo. Sa isip niya, mukhang hindi lang mga balahibo niya sa katawan ang tatayo sa susunod na marinig niya ang mga katagang yon mula sa bibig ng guwapong binata. Totoo naman, sino ba naman ang hindi mai-in-love sa isang Teo Ildefonso? Magkakainlaban na ba sila sa isa't isa? Pagkatapos ng araw na iyon, ay naging sunod-sunod na ang pagsasama ng dalawa sa flower farm. Masayang-masaya naman si Teo kapag natatapos siyang taniman ang mga flower pots na naroroon.
Hindi na rin mapigilan ni Samantha ang mapangiti dahil sa wala mapaglagyan ang sayang na dama ng binata. Ayos ah! Ang dali mong natutuwa. Nakangiting saad ni Samantha. Pasado na ba ako, teacher? Pabilong sabi ni Theo. Pwede na. Yan na muna ang gagawin natin ngayon. At medyo masakit na sa balat ang sikat ng araw. Kung pagod ka at gusto mong mag-relax, pwede ka naman doon sa tipahat. Saad ng dalaga. How about you? Uuwi na lang muna ako at babalik na lang ako mamayang hapon. Wait. Bakit may kailangang umuwi sa ating dalawa eh? Pwede naman tayong dalawa ang magpahinga doon. No malis. Pang-aasar nito. Ito na naman ang mapang-asar ng mga titigi Theo. Sa katunayan ay hindi lang mapang-asar. Makalaglag panty din. Inirapan na lamang ni Samantha ang mata ng binata at hindi na nagbitaw na salita. Sige, pero wag mo akong aasarin ngayon Theo ha. At maayos ako nakikitungo sa'yo. Alang-alang kay Don Lorenzo. Para namang napilitang ka sa lagay na yan. Natatawang sabi ng binata. Sige na, mauna ka na muna doon at susunod na ako. Magtitimpla lang ako ng juice. Nagtungo naman agad si Theo sa nipahat at saka hinugasan ang kanyang mga kamay. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa rocking chair na naroon. Maliban sa gusto ni Theo na malibang habang nandito pa siya sa Pilipinas, nare-relax din ang kanyang buong kaluluwa sa preskong hangin at magandang view na nakikita niya sa buong farm at dahil yon sa sipag at tapat na serbisyo ni Samantha. Maya-maya pa ay dumating na ang dalaga, dala-dala ang kanyang tinimplang juice at iba pang pagkain na nasa tray. Isa-isa na niyang nilagay ang mga pagkain sa maliit na mesa. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay natanggal ang botones ng kanyang damit, dahilan upang makita ng bahagya ang kanyang dibdib. Napansin naman ito ni Theo, kaya tumingin kaagad siya sa itaas. Please Samantha, check on yourself. Nanginginig na sabi ni Theo. Ano? Nagtatakang wika ni Samantha. Yung ano mo, kitang-kita. Nakuha naman agad ng dalaga ang ibig sabihin ni Theo, kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang dibdib. Namula pa ang kanyang mga pisngi sa hiya. Sorry, hindi ko namalayan. Nahihiyang sabi ni Samantha. Oh God, Samantha. Huwag ka na magsusuot ang ganyan kapag magkasama tayo at may nagagalit. Giit ni Theo. Nagagalit? Sino? Hindi sino. Ano? Mas lalo pang namula ang mga pisngi ng dalaga dahil sa sinabi ni Theo. Check on yourself first, okay? Ayaw ko mawala ng kontrol at baka maangkin kita anytime. Natitiis ko pa naman ang mga mapupula mong mga labi na huwag halikan. So please, cooperate. Saad ng binata. Doon na lang muna ako sa labas ha. At medyo mainit pala dito no? Pagpapalusot ni Samantha. Mainit? You can take off your jacket then. Huwag kang mag-alala at hindi ako naaakit sa likod. Sanay na ako dyan dahil model ang girlfriend ko. Girlfriend? May girlfriend ka? Yeah, she's in Paris right now. Halos mag-one mata din kaming walang communication. Cool off kami ngayon kumbaga. Minsan nakikita ko siya sa TV kapag may interview siya at hindi ko mapigilan ang mamangha. She's a very strong person. Saad ni Theo. Hindi mo ba siya namimiss? Alam niya bang nasa Pilipinas ka ngayon? Nope. Kung malaman man niya, malamang si Mami na ang magsabi sa kanya. Malabo na kami. Cool off lang daw kami ng 1 month, pero halos 2 years na kaming malabo. Paano naging malabo? She's dating other guys na co-model din niya. Hindi naman daw niya mahal ang guy, para lang daw sa career ngayon, kasi yun ang sabi ng manager niya. She even asked for my permission. Pumayag ka naman.
It's just the same thing. It's either pumayag man ako o hindi. Ipupush niya pa rin ang pakikipag-date because it's her dream to become famous. Unti-unti namang palungkot ng palungkot ang boses si Teo habang nagsasalita. Kaya minabuti na lamang ni Samantha na ibahin ang usapan. Hay nako, mabuti na siguro na wala akong naging boyfriend para hindi na sumakit ang ulo ko sa pag-iisip. Pabiro niyang sabi. Good thing you don't have one. Nakangiting sabi ni Teo. Ngumiti na lang din si Samantha at bumalik na sa kanyang trabaho habang si Teo ay tuluyan nang nakatulog sa may rocking chair. Medyo madilim na ang buong paligid nang magising si Teo. Medyo napahaba pala ang tulog niya at bumakat pa sa kanyang braso ang hugis na upuan. Kaagad niyang sinuot ang kanyang sapatos at hinanap si Samantha sa labas para magsabay na silang umalis. Nakita niya ang dalaga sa hindi kalayuan mula sa nipahat. Nilapitan niya ito at nalamang nakikipag-usap pala ito sa mga halaman. Napangiti si Teo sa nakita, ngunit hindi siya nag-ingay at pinakinggan lang ang dalaga. Bilisan niyo ang paglaki ha, para matuwa na naman ang mga tao sa inyo at ilipat kayo sa bahay nila, sabi ng dalaga. Nakaisip naman ng nakakatawang ideya si Teo, kaya nagsalita siya at medyo inipit ang kanyang boses. Natutuwa rin kami sa'yo, wika ni Teo sa ibang boses. Lumaki pa ang mga mata ni Samantha at gulat na sinusuri ang halaman. Nagsasalita ba talaga kayo? May buhay ba talaga kayo? Gulat na sabi ng dalaga. Hay nako, ano bang nangyayari sa'yo, Samantha? Pagsampal-sampal pa nito sa kanyang muka. Nagagapuan ka ba sa lalaking kasama mo kanina? Natatawang sabi ni Teo sa ipit na boses. So, nagsasalita ka nga. Secret lang natin to ha? Oo, gwapo naman talaga siya. Pero hanggang tingin lang tayo sa kanya. Kasi may girlfriend na yun. Bigatin. Model. Wala tayong panama sa mga tipo niya. Saad ng dalaga. Napaubo naman si Teo dahil sa hindi na niya mapigilan ang kanyang tawa, dahilan upang mapasigaw si Samantha sa gulat. Tabang-tawa naman ang binata at mukhang na-satisfy sa kanyang ginawa. Kaimbyer na ka, Teo! Usal ni Samantha. You're so cute. Naniniwala ka talagang nagsasalita ang halaman? Pero at least, inamin mo na gwapo ako, di ba? Pagpapakit nito sa dalaga. Huwag ka na magpa-cute at may girlfriend ka na. Tumabi ka nga dyan at naiimbyer na ako sa mukha mo. Hey, where are you going? Aalis na ako. Bahala ka sa buhay mo. Hey, sorry na. Biglang niyakap ni Teo si Samantha. Hindi makagalaw ang dalaga. Parang otomatikong nagyelo ang kanyang buong katawan sa mga yakap ng binata. Bumalik siya sa wisyo nang guluhin ni Teo ang kanyang buhok. Sabay na tayong umalis at gumagabi na. Dumaan ka na sa mansyon at ihahatid na kita pa uwi sa inyo at delikado na sa daan. Wika ni Teo. Hindi na. Sanay naman na ako umuwi mag-isa. I insist. Sanay ka nga kung 5 PM ka pang umuwi. Pero tignan mo nga ang paligid. Madilim na. I'm your boss na dahil tapos na ang lecture time natin. Gets? Pagpupumilit ito. Tumango naman si Samantha. Bumalik na sila sa mansyon at habang patungo sila doon ay hindi naman mapatid ang kanilang kwentuhan at tawanan. Nang makarating na sila ay pinagbuksan kaagad ng gwardiya ng gate ang dalawa. Good evening, Sir Teo. Bati ng guard. Good evening, Manong. Hindi ba umalis si Lolo today? Hindi naman po, sir, pero nandyan po ang mami mo. Si mami? Kailan lang? Kanina pa po siya, sir. Mukhang galit na nga po yun. At kanina pa pabalik-balik sa labas. Napabuntong hininga na lamang si Teo.
Hindi pa man sila nakakapasok sa mansyon, ay nakaabang na ang mami ng binata sa kanyang pagdating. Mommy? Ako nga, Teo. Where have you been? At bakit kayong ka lang umuwi? Galit na sabi ni Neri. Galing po ako sa flower farm, Mom. Flower farm? How can you be so cheap? Hindi ko sinabi sa yung hawakan mo ang lupa, Teo. Huwag mo namang tawaging cheap ang business ko, Neri. Ayan ang nagpatapos sa iyo sa kolehiyo noong mga panahong walang-wala pa tayo. At ano naman masama kung makahawak ang apo ko ng lupa? Sambit naman ni Don Lorenzo. Teo, aalis na lang ako Don Lorenzo, mauna na po ako. Sabi naman ni Samantha sa mahinaong paraan. Kumunot naman ang noo ni Neri dahil sa narinig. Teo? At sino may sabi sa'yo na pwede mong tawagin ang boss mo by his first name? Dad, hindi mo ba tinuruan ng manners ang mga trabahante mo? Baka kasi nakakalimutan na nila kung saan sila dapat lumugar. Galit na sabi ni Neri. That's enough, Neri. You can go home now, Samantha. Salamat po, Don Lorenzo. Nakayukong wika ng dalaga habang papaalis. My goodness, Teo. Mom, I'm tired. I don't care. Hindi naman kita inutusan magtanim ka sa leching farm na yan. Ano na lang ang sasabihin ni Veronica? Veronica? Bakit napunta na naman tayo kay Veronica? At bakit bigla-bigla na lang kayong sumusulpot? Veronica is coming tomorrow. She called me at tinatanong kanya sa akin. Ano gusto mo sabihin ko? Na nagtatanim ka ng halaman? My God, Teo! Huwag mo naman painitin lagi ang ulo ko. Mom, it's Lolo's business at walang masama doon. Bukas, gusto kong manatili ka lang dito sa mansyon at dito magla-lunch si Veronica. Hindi mo na nga nakakamusta ang girlfriend mo. Mas inuuna mo pa ang lecheng pagtatanim na yan. Usal nito, sabay alis. Pinikit na lamang ni Teo na mariin ang kanyang mga mata. Pabayaan mo na ang mami mo. Napagod lang siguro yun sa biyahe. Get some rest na din. Saad ng Don. I'm sorry, Lo. Nakayukong sabi ni Teo. Dumiretso na ang binata sa kanyang kwarto at nagpihis. Nakatulala lang siya habang pinagmamasdan ang kabuuan ng kanyang kwarto. Sa isip niya, kapag nasa tabi niya ang kanyang mami Neri, ay parang hindi siya makagalaw. Kinokontrol nito ang buo niyang pagkatao, pati na ang mga desisyon niya sa buhay, lalo na ang kagustuhan nitong maipakasal kay Veronica. Sino na ang pipiliin ni Teo? Si Veronica, ang girlfriend nito, o si Samantha, na isang gardener? Nagising si Teo kinabukasan sa malakas na poses ng kanyang mami Neri. Masakit man ang ulo ay napatayo siya mula sa pagkakahiga at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sinilip naman niya kung ano ang dahilan ng pagtaas ng boses ng kanyang ina. Ibabawas ko to sa sahod mo, ha? Estupida! Galit na sabi ni Neri. Mom! Sigaw ni Teo na pababa na ng hagdan. What seems to be the problem? Ang aga-aga, pero ang init na agad ng ulo mo. Dagdag pa nito. Paano hindi init ang ulo ko, Teo? Ang katulong ng lolo mo, pagtimpla ng ngalan ng kape at paglabag sa mesa ay hindi pa magawa. Napaka-estupida. Alam mo, hindi ko alam kung bakit hindi pa ito tinatanggal ni Dad Giit ni Neri. Mom, it's Lolo's mansyon. Siya rin ang nagpapasahod sa mga maids. So siya lang ang may karapatang magalit sa kanila. Giit naman ni Teo. Diyos mio, Teo. Nag-iisip ka ba ng maayos? Karapatan natin ang magalit dahil tayo ang amo dito. Mga pipitsuging nila lang lamang sila na kinakailangan ng pera natin. Do you get my point? Good morning po, ma'am.
Maghahatid lang po ako ng flowers. Tinig na nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Napangiti naman agad si Teo at lumapit kay Samantha. Good morning. Ilagay mo na lang doon sa loob at mukhang maagang umalis si Lolo. Wait for me at sasama ako sa farm. Nakangiting sabi nito at dali-daling umakyat papuntang kwarto. Didiretso na sana si Samantha sa kusina nang pigilan siya ni Neri. Iha? Bakit po, ma'am? At saan mo yan balak na ilagay? Look at that flowers. Parang kulang pa sa dilig yan, Iha. Mukhang hindi mo yata nagagampanan ang trabaho mo sa farm. Saan ni Neri? Sakto lang po ang pagkapitas ko dito, ma'am. Hindi rin po kasi masyadong maganda kapag nasobrahan sa dilig at malalanta po agad ang mga bulaklak. Sagot naman ni Samantha. Talaga ba? Alam mo ba kung saan dapat ilagay yan? Sa basurahan. Dahil kagaya mo rin ang mga alaga mong bulaklak. Hindi worth it. Yumuko na lamang si Samantha at hindi na nagsalita. Yaya? Yes, ma'am? Kuhanin mo nga tong mga bulaklak na dala niya at ilagay mong lahat sa loob ng basurahan. Sa basurahan po? Hindi mo ba narinig ang inutos ko ngayon lang? O gusto mong sisantihin kita ngayon din? Opo, ma'am. Masusunod po. Naiiyak na si Samantha, ngunit pinipigilan niya lang na tumulo ang kanyang mga luha. Ayaw niyang sa harap pa mismo ni Neri siya maiyak. Makakaalis ka na. Samantha, wait. I'll get my key. Saad ni Teo na nakabihis na at handa nang umalis. Teo? And where do you think you're going? Sa farm. Hindi ba sinabi ko sa'yo na stay in the house at darating si Veronica? Later, Mom. We gotta go. Bye. Teo! Galit na sabi ni Neri. Dali-dali namang sumakay sina Teo at Samantha sa sasakyan habang hawak-hawak pa ng binata ang kamay ng dalaga. Ini-start niya na ang engine at nagmaneho. Tahimik lamang si Samantha sa buong biyahe hanggang sa makarating sila sa farm. Nasa nipahat lang sila at tahimik na nakaupo habang parehong nakamasid sa labas. Are you okay? Pagbasag ni Teo sa katahimikan. Ha? Sagot ni Samantha na tila ba wala ito sa wisyo. Ang sabi ko, ayos ka lang ba? Kanina ka pa kasi sa biyahe tahimik eh. Naninibago lang ako. Ayos naman. May iniisip lang ako. Kasali ba ako sa mga iniisip mo? Nakangiting sabi ni Teo. Hindi ah. Bakit naman kita iisipin? Pagtanggi ng dalaga. Kasi ako, iniisip kita palagi. Seryosong saad ni Teo na siyang nagpaangat sa ulo ni Samantha. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa dalaga at titig na titig lang ito sa mata ni Samantha. Can I ask for your permission now to kiss you? Seryosong sabi ni Teo. Hindi makapagsalita si Samantha. Nakatitig pa lang siya sa mga mata na binata ay parang nabablangko na agad ang kanyang isip. Parang nahihipnotismo siya sa mga titig ni Teo. Unti-unting inangkin ni Teo ang kanyang mga lapi. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Basta napagtanto na lamang niya na tinutugunan niya din ang mga halik ng binata. Na magtagal ang kanilang halikan. Unti-unti na ito naging mapusok at mapang-akit. Kinarga ni Teo si Samantha sa loob at inihiga sa kama. Maya-maya pa ay napatigil siya. Bakit? Tanong ni Samantha. Do you want me to go further? Gusto mo pa? Ngunit imbis na sumagot si Teo, ay hinalikan nito ng dahan-dahan ang dibdib ni Samantha hanggang mapunta ito sa sukdulan gamit lamang ang kanyang bibig. Kinuha naman ng dalaga ang unan at iyon ang kinagat dahil sa init ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa ay hinubad na ni Teo ang mga damit ni Samantha at ganoon din siya. Pareho na silang walang mga saplot sa kama.
Sakto namang umulan ng malakas, kaya kahit gaano pa kalakas ang ingay na gawin ng dalaga, ay hindi ito maririnig. Isang malakas na ungol ang kanyang pinakawalan nang tuluyan na makapasok sa kaloob-looban niya ang mapangahas at galit na parte ng katawan ni Teo. Teo? Moan, my name's Samantha. Pagkatapos ng eksenang iyon, ay kapwa hinabol ng dalawa ang kanilang mga hininga. Nakatitig lamang si Teo sa nakatagilid na si Samantha. Pilyo niya namang sinilip ang mga hubot-hubad nilang katawan sa ilalim ng kumot. Ano ba? Nakakahiya, sabi ni Samantha. Ngayon ka pa talaga nahiya, ha? Nakita ko na yan. Lahat ng parte ng katawan mo. Memorize ko na. Do you want to memorize mine? Nakangiting sabi ni Teo. Ano ba, Teo? Isang ring sa cellphone ng binata ang nagpatigil sa kanila. Ngunit hindi niya yung tinignan o maski sinagot. Bakit ayaw mo sagutin? I know it's Mom. I'm sick and tired of her controlling behavior. Hindi na lamang nagsalita pa si Samantha at muling ibinaling ang atensyon sa labas. Malakas pa rin ang ulan. Nadiligan na rin ang buong farm. Nakangiting sabi ng dalaga. Hindi lang ang farm ang nadiligan. Pati na rin ang nag-aalaga ng farm. Natatawang sabi ni Teo. Umirap na lamang si Samantha. Nakatulog naman kalaunan si Teo sa kanyang tabi. Malungkot niyang pinagmasdan ang mukha ng binata. Alam niyang mali ang ginawa nila dahil may nobya na ang lalaki at mas lalong mali na hinayaan niya si Teo na gawin iyon kahit alam naman niya na hindi kailanman magkasalubong ang mga antas sa buhay nila. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang mga nakakalat na damit sa sahig. Nagbihis siya at akma na sana siyang aalis na magsalita si Teo. Going somewhere? Nilingon niya ang binata at wala itong reaksyon sa kanyang muka. Tumayo naman si Teo at sinuot ang kanyang boxer shorts at tumapit sa dalaga. Iiwan mo na ba ako? Muling sabi nito. Teo, kasi... Nakikita mo ba ang buong ako? I'm all yours now, Samantha. Full. Sabi ni Teo. Pero may girlfriend ka, Teo. Damn. So iiwan mo nga ako just because of Veronica? What's your plan then? Hindi ka magpaparamdam after this? Teo, hindi naman kasi ganoon. Undress if you still want me in your life. Leave if ayaw mo na. Seryosong saad ng binata. Napatunganga lang si Samantha at inisip ng mabuti kung ano ang gagawin. Maya-maya pa ay unti-unti na niyang tinatanggal ang kanyang mga suot na damit sa harapan mismo ni Teo. Tinanggal niya rin ang natatangis suot ng binata na boxer short. Bigla namang sinunggaban ng halik ni Teo si Samantha. Kahit nakatayo ito, ay muling inangkin ng binata ang pagkababae niya. Hingal, ungol, pawis, at buong lakas ang ginamit nila ng mga sandaling iyon. I want you so bad, Samantha. Sabi ni Teo habang sinasagawa pa rin ang orasyon. I want you to go deeper, Teo. Tanging nasabi ng dalaga na siyang nagpainit ng husto sa eksena. Natapos ang eksenang iyon na nagtitigan lang ang dalawa at ninanamnam pa ng buong sandali na para bang sila lang dalawa sa mundo. Hinatid na muna ni Teo si Samantha sa bahay nila, tsaka siya nagtungo sa mansyon. Sakto namang nagkasabay ng dating ang sasakyan niya at ang sasakyan ni Veronica, kaya nagsabay na din sila papuntang loob. Kaagad naman siyang hinalikan ng dalaga sa lapi, ngunit hindi tumugon dito si Teo. I miss you, baby, sabi ng dalaga. Tapos na ba ang contract mo? No. May 2 months pa. Babalik din ako after a week. Namiss kasi kita eh.
And sabi naman ni tita na umuwi ka ng Pinas, kaya umuwi na rin ako. Veronica! Iha! Bati ni Neri sa dalaga at nagbeso. Come inside at nakahanda na ang lunch. Sakto sa pagdating mo. Dagdag pa nito. Binati naman niya ang Don na nakaupo lang din sa may sofa. Nasa hapagkainan na sila at wala pa ring imik si Teo. Teo, anak? Bakit hindi mo lagyan ng pagkain ng plato ni Veronica? Sabi ni Neri habang dinidilatan ng mata ang binata. No need. Thanks, tita. I can manage. I'm on a diet din po, kaya nagko-control po ako sa mga fatty foods. Nakangiting sabi ni Veronica. Oo nga pala. You need to maintain your weight. Kamusta ka na, iha? Si Don Lorenzo naman ang nagsalita. I'm good, Don Lorenzo. Hindi ko lang po kasi matiis si Teo kaya umuwi din po ako ng Pinas. Galing po kasi kami sa cool off. Sagot naman ng dalaga. Nako, noong kabataan ko, wala talaga yung cool off na yan. Kailangan mong pahalagahan ang relasyon kasi mahirap magsibak ng kahoy. Natatawang wika naman nandun na siyang ikinatawa ng lahat. Pagkatapos silang kumain ay nagkwentuhan pa sila. Hindi naman nakatiis si Teo, kaya nagpaalam na ito na papasok na muna siya sa kanyang kwarto. Sumunod naman agad si Veronica. Teo, wika ng dalaga. Is there something wrong? Dagdag pa nito. I don't want to talk about it now, Veronica. Just please, leave me alone. Kaya nga ako umuwi, ay para makausap ka. Nababother na ako sa situation natin ngayon. I thought you missed me. Pero bakit ang cold mo na? You did this, right? Huwag ka na magkaila. Because you let it happen. Akala mo siguro hindi ko alam na bukod sa pumapayag ka makapag-date, ay pumapayag ka rin mag-timer for the sake of popularity? I knew it, Veronica. Saad ni Teo. Akala ko ba naiintindihan mo ko? Iintindihin ko pa rin ba? Kahit ang girlfriend ko may kasamang iba? Tell me, valid ba yun, Veronica? Lower down your voice. At baka marinig tayo ng mommy at lolo mo. We can still fix this, right? Fix yourself first. Sabay walk out nito. Lumipas pa ang mga araw at halos naging sumbungan na nila Samantha at Teo ang isa't isa. Kung gaano nasasabik si Teo kay Samantha, ay ganoon din ang dalaga para sa binata. Minsan, nagpupunta lang sila sa flower farm para gawin ang gusto nilang gawin. Ngunit nilinaw naman din nila na pawang kama lang ang lahat. No feelings attached. Hindi rin alam ni Samantha kung bakit siya pumayag sa ganoong setup. Dati-dati lang ay nandidiri siya kapag napag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang ganoong pangyayari. Sa isip niya siguro nga, hindi na siya makakaalis sa kamay ni Teo sapagkat si Teo ang kanyang first sa lahat ng bagay. Bawal siyang magselos, bawal siyang masaktan dahil bed buddy lamang nila ang isa't isa. Titulo na tanging maitatawag nila sa kanilang sitwasyon na dati ay pinandidirihan ni Samantha. Papunta ngayon ni Samantha sa mansyon dahil pinatawag siya ni Don Lorenzo. Naabutan niya naman ang matanda sa may veranda kaya lumapit na siya dito. Good morning po, Don Lorenzo. Bati ng dalaga. Magandang araw din. Pansin ko ay hindi ka na nagdadala ng mga bulaklak dito Gusto ko na sanang palitan ang bulaklak sa kwarto ko. Saan nandun? Gusto ko pa sana magdala, Don Lorenzo. Kaso parang ayaw po kasi ni Ma'am Neri. Last time po kasi, ipinatapon niya sa basurahan ang dala ko. Ipinatapon niya? Bakit daw? Hayaan mo. Magdadala na lamang po ako ng bulaklak sa susunod na magawi ako dito, Don Lorenzo. Okay, sige.
Aasahan ko yan ha. Anyway, pinatawag kita hindi dahil sa rason na yan, kundi dahil para sabihin sa'yo na pwede ka na mag-enroll para sa next semester. Nakangiting sabi nandun. Talaga po? Maraming salamat po, Don Lorenzo. Deserve mo ang lahat ng natatamasa mo ngayon, Samantha. Dahil yan sa sipag mo. Sipag ba talaga? O dahil sa pagiging sipsip? Sabat ni Neri na noon ay nasa kanilang likuran. Ang taas rin naman ang tingin mo sa sarili mong babae ka, ano? Kung dati ay si Dad lang ang binibilog mo, ngayon pati anak ko? Galit na sabi ni Neri. Neri, ano na naman ba to? Giit nandun. Bakit hindi mo sabihin kay Dad na inaahas mo na rin pati ang apo niya? Now tell me, bakit lagi nagpupunta sa farm si Teo? Neri, I told my grandson na magpaturo kay Samantha kung paano ang tamang proseso ng pag-aalaga ng halaman at para kapag nagsimula na ang pasukan, si Teo na muna ang mamahala doon. Pagpapaliwanag nandun. And do you think papayag ako, Dad? Engineer si Teo. At hindi lang bastang engineer. Tapos pag uwi dito, patatanimin mo ng ornamentals and other stuff? Kagustuhan ni Teo ang matuto. Bakit hindi mo na suportahan ang anak mo kaysa kontrolin mo? I am not controlling my son. I am doing all of this for his future. At ikaw, babae, stop poisoning Teo's mind at may girlfriend na siya. At hindi kayo magka-level ni Veronica. Do you get me? Usal ni Neri. Wala po kayong dapat ipag-alala, ma'am. At wala po akong pagtingin sa anak mo. Kung ano man po ang namamagitan sa amin, ay dahil lang po sa farm yun. Saad naman ni Samantha. Well, you better make sure na yun lang. Dahil sa oras sa malaman ko na inaahas mo ang anak ko, I will make you suffer. Pagbabanta ni Neri sa dalaga. Rinig naman nilang tatlo ang pagdating ng sasakyan ni Teo, kaya dali-daling kinuha ni Neri ang kamay ni Samantha at ipinakita ang pababang si Teo at Veronica na nagtatawanan. Mukhang nagkasundo na ulit ang dalawa. You see that? Perfect couple, isn't it? Don't try to interfere at baka wala na kayong mauwi ang bahay ng pamilya mo. And also, stay out of our sight. Umalis ka na bago ka pa makita ng anak ko. Saad ni Neri. Dali-dali namang umalis sa Samantha at dumaan siya sa may likuran. Hindi naman siya nakakalayo ng tuluyan sa mansyon ay bumagsak na ang kanyang mga luha. Hindi na niya natiis ang pangmamaliit sa kanya ng anak ni Don Lorenzo. Wala naman siyang nagawang masama sa pamilya nila, ngunit ganoon na lang ang galit ito sa kanya. Maga ang kanyang mga mata na makauwi siya sa kanila. Nagtaka naman ang kanyang mga magulang, pero hindi na lamang siya nagsalita at pinili na lang na ilihim sa sarili ang lahat. Maaga siyang nagising, dating gawi. Pagkatapos siyang humigop ng kape, ay dumiretso na siya sa farm. Hindi na rin siya nagpupunta sa mansyon, 3 araw na, at maski sagutin o padalhan na mensahe si Teo, ay hindi niya na rin ginawa. Buo na ang pasya niya. Ititigan niya na kung ano man ang rule nila ng binata sa isa't isa. Papasok na siya sa bamboo gate ng farm nang gulatin siya ni Teo, dahilan upang mapasigaw siya. You're so adorable talaga kapag nagugulat. Tawang-tawang sabi ni Teo. Ano ba, Teo? Tigilan mo na nga ako sa panggugulat mo at hindi na ako natutuwa. Seryoso niyang usal. Niyakap naman agad ni Teo si Samantha at hinalik-halikan pa sa noo. Bakit hindi nakikita sa mansyon lately para magdala ng flowers? Wika ni Teo na sinabayan pa ng pagpapakyut. Magdadala ako mamayang hapon. Wika naman ng dalaga, sabay bitaw mula sa pagkayakap ni Teo.
I miss you. Tanging nasabi ni Teo na siyang nagpatigil kay Samantha. Teo, can I ask you a favor? Yes. What is it? Pwede bang wag mo na akong puntahan dito sa farm? At itigil na natin ang ginagawa natin kasi maling-mali na talaga eh. Layuan na natin ang isa't isa dahil wala naman din tayong mararamdaman eh. Usal ng dalaga. What are you talking about? Ayoko na. Ayoko nang maging bed buddy mo. Bedmate mo o ano pang tawag mo doon. Ayoko na. At kapag magkita tayo ulit kahit saan, kalimutan mong magkakilala tayo. Samantha, why? What's your reason? Bakit bigla-bigla ka na lang nagdedesisyon? Reason? Simple. Ayoko na. Last na itong pag-uusap natin. Kapag nakita man kita ulit, I'll treat you like a complete stranger. Huling nasabi ni Samantha, tsaka ito umalis. Napasapu na lamang si Teo sa kanyang ulo kung kailan unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa dalaga ay tsaka pa lamang ito sumuko sa kanya. Tuluyan na bang mawawala ang kanilang pag-iisang dibdib? Abangan ang part 7 dito lamang sa Kulay TV.